Tay, anong ginagawa mo? Panahon na para magtuos kaming dalawa. Nino? Onad, bahala ka na muna rito. Tay, hindi naman kita maintindihan. Ang dami ng pasyente sa labas oh. Hindi pa man sumisikat yung araw. Onad, ang kapangyarihan na dapat ay sa akin noon pa. Inagaw sa akin ni Alejo. Ngayon, hindi ako papayag na mamamatay na lang ako na hindi ko yun pakikinabangan. Tay! Ang dami ng tao na kapila. Onad, sige na anak, lumabas ka na. Bahala na kayong dalawa doon ni Boogie. Kayang-kaya nyo na yun. Pero itay, nakita ko merong isang pasyenteng malubha. At hindi basta pasyente yun. Baka hindi ko kayanin. Onad, noon pa kita hinanda sa mga bagay na yan. Kaya mo yan anak. Huwag mo na muna akong abalahin. At kapag meron taong nagtanong, ang sabihin mo, meron akong importanteng pinuntahan. Tay, makikita ka ng mga tao paglabas mo. Dito ako dadaan sa likod. Tay! Kuya! May mga tao. Papasukin mo nga si Boogie. Boogie, pasok ka daw. Tay, bakit di pa kayo lumalabas? Di ba dati-dati, gantong oras sinisimulan nyo na panggagamot? Ang dami ng tao. Yung isa nakita ko, malubha yung karamdaman tsaka parang sasapian na. Boogie anak, alis mo na ang itay. Napapanahon na para magharap kami ni Alejo. Yung itinuturo mong yon, ikaw nang bahala ron. Kung kinakailangan gilitan mo siya, gawin mo. Tay, hindi ko pa kaya yon. Sige ako magsasabi. Mga minamahal kong kababaryo, ikinalulungkot ko. Hindi mo na akong haharap sa inyo. Ang dalawa kong anak muna, si Boogie at si Onad. Huwag kayong mag-alala. Nasisiguro ko sa inyo na lahat ng karamdaman ninyo kayang-kayang pagilingin ng dalawang anak ko. Matagal ko na silang naihanda sa gantong bagay. Pasensya na. Meron akong importanteng pupuntahan. Tata Benhor, Bakit? pwede ba magtanong? Kasi baka naman pwede mong isingit kami saglit. Magpapatawa sana kami. Tawas? Nagpapatawa ka ba, binata? Hindi kami magtatawas. Sige na. At importante pupuntahan ko. At siya nga pala. Kapag ako'y hindi na nakabalik, huwag niyo na akong hahanapin. Bahala na ang anak ko sa inyong lahat. At sana, kapag ako'y nawala rito sa baryong to, hindi niyo makalimutan ang nag-iisang Tata Benhur na albularyo dito. Sige, alis na ako. Narinig niyo po ang sinabi ng itay. Pasensya na po talaga kayo pero huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya po namin kayong magkapatid. Isa-isang pinapasok ni Onad at ni Boogie ang mga nakapilang pasyente. Yung iba nga nagtutulakan pa dahil gustong mauna sa pila. Lahat naman sila nagsasabing emergency na. Nang mapansin ni Onad at ni Boogie yung isang may pinakamalalang karamdaman, una niya itong tinignan. Boogie, kaya mo ba? Hindi ko to kaya, kuya. Talagang hindi mo ko kaya, bata. Bata ka pa. Sayang ang kaluluwa mo. Ano? Ikaw, gusto mo kong subukan? Hoy kung sino ka man, hindi pa kita tinatawag.
Pumapasok ka na agad? Kanina pa ako rito eh. Kanina pa kami sa pila. Ayokong pahirapan ka pa. Natawag-tawagin ako. Hindi mo ba gagamutin ng may-ari ng katawang ito? Sino ka ba? Sabihin na nating ako ang Diyos. Diyos sa lugar na ito. Di namin mong taga rito ka lang din. Oo. Babae. Isang babae ang pasyente sa harap ng magkapatid nung oras na yon. Pero yung kusang pumasok na sapi, boses lalaki. Ayon pa rito, aariin daw niya ang katawan ng babae dahil hindi raw siya papayag na mapupunta ito sa ibang lalaki. Dagdag pa nito, marami na raw siyang naibigay na regalo sa babae, kaya bakit daw ibang lalaki pa ang dapat makinabang? Hindi ako makapapayag. Uy na lang hiya niya ako. Akin dapat siya. Marami na akong naibigay sa kanya. Dapat nung una pa lang sinabi niya. Ganoon. Manliligaw ka pala. Hindi pa man nila tinatanong, pero kusa nang umamin ang nakasapi. Yung nanay ng babae, nandoon sa gilid at umiiyak at sinabi yung pangalan ng nakasapi. Sa totoo lang nung una raw wala silang kaidedeya kung sino bang gumagawa nun. Kung ganoon, ikaw pala si Mauro. Oh, ako si Mauro. Isang anak mayaman na piniling maging ganito. Sinabi ko sa sarili ko, nang mapupunta siya sa iba, tatanggapin ko na ang kapangyarihang kaloob sa akin ng dilim para mapasakin siya. Lahat gagawin ko. Lahat. At kung hindi siya mapapasakin, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Hindi po pwede yan. Magkakayarian tayo. Ano? Anong gagawin mo dyan sa itak na yan? Iitakin mo ang katawan ng babaeng to? Nag-iisip ka ba? Marahil mapapatay mo ang katawang lupa niya pero hindi ako, Onad. Hindi ako. Kung inaakala mong simple lang to, nagkakamali ka. Dahil sa oras na itara ko ito sa katawan ng babae, pati ikaw mamamatay. At baka hindi ka maniwala. Hindi masasakta ng katawan ng babaeng yan sa oras na gawin ko yun. Kaya humanda ka, Mauro. Di magkasubukan tayo. Akala siguro ng nakasapi na si Mauro na nagbibiro lang si Bugi. Agad niyang itinarak sa dibdib ng pasyenteng babae ang kanyang itak. Nagsigawan ng lahat ng mga tao nang makita yon. Hindi sila makapaniwalang nabuhay pa yung babae. Kuya, ang galing mo! Yan ang isa sa abilidad na pamana sa akin ni Tay Ben-Hur. Nay? Okay na ba ako, Nay? Kuya, ang ganda pala nung babae. Ha? O nga no. Hindi ko napansin yun ah. Magaling ka na, anak. Magpasalamat ka sa kanya. Ikaw ang nagpagaling sa akin? Siyempre, kuya ko yata yan. Oo. Onad nga pala. Criseline? Hoy, mamaya na yan. Marami pa nakapila. Mamaya na ligawan. Oo, nandyan na. Criseline, sige. Dadalaw ko sa inyo mamaya ah. Mukhang magkakaasawa na Kuya Onad ko ah. Sige Onad, maraming salamat at pakisabi mo na rin kay Ben-Hur. Opo, yun ay kung makakauwi pa siya. Makakauwi yun, si Ben-Hur pa. Pagkatapos gamutin yung babae, pumasok yung lalaking nagtanong kanina kay Tata Ben-Hur. Onad, tama.
Oo. Teka, wala ka namang sakit ah. Eh, magpapatawas lang sana kami. Tawas? Hindi nga kami nagtatawas. Eh baka naman po pwede. Ano ba kasi yun? Ganito kasi yan eh. Kami yung may-ari ng piggery sa kabilang baryo. Ah, yung mabaho. Yung lintik ang amoy. Bakit? Anong meron dun sa piggery na yun? Huwag nyo sabihing inuubos ng kung sino yung baboy nyo. Yun na nga eh. Wala naman sigurong masama, di ba? Wala naman. Sige, pagbibigyan kita. Teka. Ako yung talagang katiwala ron. Ako nga pala si Anghel. Oh, Tatanghel. Kasi iho, napeperwisyo na kami masyado. Magagalit na yung boss namin kapag hindi pa namin nahuli kung sinong salarin. Iho, sa totoo lang hindi naman kami naniniwala sa mga albularyo pero wala naman sigurong masamang sumubok. Yun! Yan tayo eh. Hindi kayo naniniwala sa albularyo. Tapos, lalapit din kayo rito. Kuya, sige na. Tulungan mo na sila. Marami pa nakapilang tao. Hindi. Masakit siyang magsalita eh. Ikaw na lang, Bugi. Ano? Itong batang paslit na to? Eh ano namang alam niyan? Huwag mo akong maliitin. Marami akong kayang gawin. Inborn ako, kuya. Anong inborn? Ano yon? Sige na. At ako nang gagamot sa'yo. Hindi ako magpapagamot, bata. Magpapatawas kami para malaman namin kung sino bang magnanakaw ng baboy. Sige. Saktong may dalang kandila ang dalawang yun. Kumuha naman si Bogi ng plato at nilagyan ng tubig. Pinatakan ng buhay na kandila yung tubig hanggang sa rumihistro ang muka. Oh, kilala nyo ba to? Teka lang. Tapos na ba? Parang may umuusbong pa sa ulo. Meron pa nga. Laking gulat nila nang biglang tinubuan ng sungay yung pinapatakan ng tubig. Naku po! Lagot! May sungay, kuya! May sungay! At paano nangyari to? Ibig sabihin isang nakakatakot na nilalang ang kumukuha sa mga alaga nating baboy. Marahil gano'n na nga ho. Hindi pangkaraniwan ang nagnanako ng baboy nyo. Ngayon, ang pagtataka natin, saan nila dinadala yung baboy? Eh, yun na nga eh. Nababawasan yung baboy. Wala naman kaming nahuli. Wala rin kaming nakikitang kahit na parte man lang ng katawan ng baboy. Onad, pwede bang mamayang gabi pumunta kayo ron sa piggery? At sana magpapatulong kami sa inyo para mahuli yung kung sino man yun. Ngayon, naniniwala na akong hindi basta tao gumawa nun. Yang tawas na yan ipapakita ko kay boss. Nako, pasensya na kayo. Hindi namin trabaho pumunta dyan eh. Babayaran ko kayo kahit na magkano. Kuya! Babayaran daw tayo? Ano akala mo sa amin mukhang pera? Pasensya ka naman nung Anghel. Hindi kami nagpapabayad eh. Di mo ba alam? Sa lahat ng nakapila na yan kahit isa walang mag-abot dyan. At kanina nakita mo naman di ba? Yung babaeng tinulungan ni kuya. Hindi nagabot kasi alam na nilang hindi kami tumatanggap ng pera. Sige na. Pakiusap ko lang naman yan. Kami ang malilintikan sa boss namin. Alam mo kuya, ang pagkukulang nyo, hindi namin pagkukulang. At saka isa pa, sa nakikita namin sa inyo, pabaya naman talaga kayo eh. Kasi yung amoy ng baboy nyo, hanggang dito sa baryo namin naaamoy. Ayusin nyo muna yung baboy nyo. Baka kayo kaya pinepeste nung kung sino man eh. Dahil yung baboy nyo umaalingasaw. Tarna, palagay ko wala na tayong papala rito. Ang importante, alam na natin kung sino talagang salarin eh. Hindi tayo alis dito
Hanggat hindi natin nakukumbinsi taon to. Hindi nga kuya. O sige, ganito na lang. Siguro, makukumbinsi nyo kung tulungan kayo kung aayusin nyo muna yung dumi ng baboy nyo. Pagkatapos nun, bumalik kayo rito. At pakikiramdaman namin kung talaga bang wala ng amoy sa loob ng isang buwan. Isang buwan? Di naubos na yung baboy namin. Bakit? Gabi-gabi ba? Bakit? Di ba mga bantay kayo ron? O bakit di kayo magdala ng baril? Barilin nyo yung kung sino mang salarin. Sa nakikita ko, hindi tatalaban ng bala yung halimo na yun. Kaya kinakailangan namin ng albularyo. Aba, sa pagkakataon na to, naniniwala na kayo sa mga albularyo. Samantalang kanina, sabi mo, di ba? Di ba? Nasaktan nga yung Kuya Onad ko eh. Pasalamat ka, meron pa siyang kapatid na Bugi. Nang dahil kay Bugi, nalaman kung sino ba yung magnanakaw ng baboy sa pigirin nyo. Humingi kami ng tawad. Patawad, Onad, Bugi. Sige, magbabantay na lang muna kami at dilinisin namin ng maigi yung baboy namin para hindi kami pinepeste. Yan ang tama. Aalis na sana yung dalawa nang biglang magpahabol si Bugi ng, Mga kuya, mag-iingat kayo. Hindi basta pangkaraniwan yon. Sigurado ako aswang na gabunan yon. May sungay eh. Gabunan? Ano yung gabunan? Isang mataas na uri ng aswang yon. Sigurado ako. Kaya kayo pinipeste dahil sa baho ng baboy nyo. Sa totoo lang, ito yung pinakaunang araw na naging solo sa panggagamot si Bugi at si Onad. Sa kabutihang palad at sa tulong ng kanilang abilidad na kaloob ng kanilang ama, napagtagumpayan naman nila ang lahat ng gagamutin sa araw na yun. Bugi. Ano yon? Hindi ko natanong kanina. Yung alin ba? Yung bahay nila Criseline. Di ba sabi ko pupunta ako ron? Kuya, kilala ko yon. Ano? Buti ka pa kilala yun. Ikaw hindi? Alam ko kung saan ang bahay nun. Tara, punta tayo dun. Tinamaan kasi ako sa kanya. Sige, sa isang kondisyon. Ano yun? Bukas, aalis ako. Hindi pa pwede. Tulungan mo ako sa mga pasyente. Di hindi kita sasamahan. Saan ka ba kasi pupunta? Maglilibot kami ng... Ayusin mo nga. Saan? Maglilibot kami ng mga kaklase ko eh. Doon lang sa kabilang baryo. Birthday kasi doon. Sige na. Kundi lang talaga ako tinamaan doon sa Criseline na yun. Hindi kita papayagan. Payagan na kuya. Sige, tara. Sa gabing yon, pinuntahan ni Bugi at ni Onad ang bahay nila Criseline. Ang problema na kalimutan ng magkapatid na meron na pala itong kasintahan. Tao po. Tao po. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanila si Criseline na may katabing isang gwapong lalaki. Oh, kayo pala. Halika tuloy kayo. Teka. Sino yung mga yan? Wrong timing. Sige, salamat na lang po. Tila ba napahiyang magkapatid, kahit na hindi naman sila hinihiya. Pinapapasok naman sila sa loob, pero hindi sila pumasok dahil nga naroroon ang isang binatang di hamak ang gwapo sa kanila. Halata mo rin kasing mayaman dahil maporma, at sa labas ng bahay nila Criseline ay merong isang sasakyan. Kuya, nakalimutan natin. May kasintahan na pala yung babaeng yun. Akala ko hindi totoo yung sinasabi ng sumapi na si Mauro eh. Nakalimutan ko lang talaga. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagpunta rito. Bad trip. Tara, umuwi na nga tayo. Habang naglalakad ang magkapatid, nakita nilang tumatakbo si Tata Angel at yung isa pang lalaki. Teka,
Di ba yun yung nagpatawa sa atin kanina? Oo nga no. Tata Anghel! Pagkatapos sumigaw ni Boogie, agad na lumapit si Tata Anghel. Mabuti na tsambahan namin kayo. Bakit po? Ano po bang nangyari? Nako! Yung baboy namin. Andun! Pinepeste nung lumabas sa tawas. Pupunta sana kami sa inyo ngayon para humingi ng tulong. Ano ba kayo? Sinabi na namin sa inyong hindi namin kayo tutulungan hanggat di nyo inaayos ang baboy nyo. Brad, di ba mga albularyo kayo? Kumbaga, mga sundalo kayo eh. Ganyan ba dapat pag may humihingi ng tulong? Ha? Natahimik si Onad at si Boogie. Kung tutuusin, may katwiran naman ang sinasabi ni Tata Anghel. Sila nga naman ang tinatawag na sundalo. Sundalo ng espiritual. Kaya nga't hindi sila dapat pwede tumanggi kahit na wala silang bayad. Sa awa ni Onad at ni Boogie, napag-usapan nilang samahan yung dalawa. Hindi nila inaasahan na mapapalaban sila sa pigiri ng baboy ng gabing yun. Pasensya ka na. Gutom na ako. Wala naman tao. Kaya't kakainin na kita ngayon. Onad, yun yung sinasabi namin. Siya yun! Kamaingay. Baka marinig ka. Nakita nilang pinapangas ng isang lalaking nakahubad ang walang buhay na baboy. Pugot na rin ang ulo nun. Tapos, hinihiwa nito gamit ang matulis na kuko. Yung malaking tiyan ng baboy at nilabas ang laman loob. Kuya, hindi ko kaya na kita ko. Parang may tao. Sinong nariyan? Yung tagapagbantay ba? Magpakita ka sa akin. Mas masarapan laman loob mo kesa sa baboy na to. Mukhang narinig na tayo. Kasi. Tuluyan ng nasuka si Boogie dahil hindi kaya ng sikmura niya ang nakita niya. Napalingon din sa kanila yung lalaki na kahubad. Naglakad ito bitbit ang laman loob ng baboy. Papalapit sa kanila. Lumalapit siya. Anong gagawin natin? Huwag kayong mabahala. Akong bahala dyan. Hinugot ni Onad ang kanyang itak. Ito yung itak na ginamit niya sa babae. Hoy! Sino ka? Anong sino ako? Ikaw ang sino? Susugod-sugod ka rito tapos tatanungin mo kung sino ako? Paano kung sabihin ko sa'yong ako ang may-ari ng babuyan na ito? Ang mabahong babuyan. Ganon. Magnanakaw ka na, sinungaling ka pa. Huwag mo kumatakot-takot yan sa itak na yan. Walang kwenta yung itak na kalawangin na yan. Laking gulat ng lalaki nang bigla siyang sugurin ni Onad. Binitiwan nito ang hawak niyang laman loob ng baboy at hinampas yung ulo kay Onad. Dahilan kung bakit tumilapon siya sa iba pang mga baboy na nananahimik nung gabing yun. Ano? Tayo! Tumayo ka dyan! Wala ka palang sinabi! Si Tata Anghel at ang kasama nito'y naninigas sa isang tabi. Takot na takot sila nang makita ang nakakatakot na itsura ng lalaki. Habang ang batang si Boogie walang tigil sa pag-uusal. Hoy! Anong ginagawa mo? Anong inuusal mo? Kahit na sinisita na si Boogie ng kalaban, hindi pa rin ito humihinto dahil hindi pwedeng putuli ng pag-uusal. Hanggang sa nang akmang lalapitan si Boogie nung lalaki, nang bigla itong... Anong ginagawa mo?
Mula sa pangit na itsura nito, unti-unti siyang nagbalik sa dati at bigla itong bumulagta sa kulungan ng baboy. Bumangon si Onad, bitbit ang kanyang itak at akmang susugurin ng lalaki nang pigilan siya ni Tata Anghel. Teka, sandali lang. Hayop ka? Ikaw pala yung aswang? Ikaw ang kumukuha ng mga baboy namin? Nakilala na nila ang lalaki. Ito yung minsan nang nakapasok sa kanilang piggery. Siya yung taong minsan nang nag-deliver sa kanila ng feeds. Teka boss, kilala ko to eh. Siya yung nag-deliver sa atin ng feeds minsan. Oo, siya nga yun. Lintik ka. Ihaharap kita sa amo namin. Nagpasalamat ang dalawa sa ginawa ni Boogie at ni Onad. Pasalamat na lang daw sila dahil hindi naputulan ng ulo yung lalaki. Kasi sa gabing yon talagang desidido ang magkapatid na patayin ang aswang. Ganun pala talaga kalakas ang kakayanan ng magkapatid na to. Kaya nga, napahanga ako ng husto. O paano? Nahuli na sa larin. Kayo nang bahala dyan. Salamat. Hayaan nyo pagka nagparty kami ng baboy, yung mga hita nun tsaka ulo bibigay namin sa inyo. Kasi sa nakikita namin, yung mga nag-aantay sa inyong mga pasyente pinapakain nyo rin. Oo naman. Ganun kami. Yun ang utos ni Itay. Nakakatuwa naman tong mga albularyo. Bukod sa hindi na naniningil, nagpapakain pa ng mga pasyenteng nakapila. Sige po, Tata Anghel. Magpapaalam na po kami. Pag-uwi nila sa bahay, inaasahan nilang nandun na ang kanilang ama. Pero sa kasamaang palad, magpahanggang sa ngayon hindi pa rin ito dumarating. Kuya, kailan kaya makakauwi si Itay? Kamusta na kaya siya? Natalo niya kaya yung Aleyo na yon? Hindi ko alam, Boogie. Teka, sino ba yung Aleyo? Di ko kilala, pero madalas niyang nababanggit yun. Ang laging sinasabi ng Itay, yung kapangyarihan na dapat ay sa kanya, napunta pa ron sa Aleyo na yun. Hindi ko maintindihan ng Itay. Matanda na siya eh. Bakit parang hanggang ngayon, gusto niyang mapasa kanya pa rin ng sinasabi niyang kapangyarihan na hindi naman niya maipaliwanag sa atin? Sa palagay ko, kuya, kaya pilit yun na binabawi ng Itay para ipamana sa atin. Boogie, hindi na natin kailangan ng ganoon. Marami na tayong natutunan. Oo, kanina nga bulagta ka ron sa baboyan eh. Ha? Naunahan niya lang ako. Pero, salamat Boogie ha. Ang galing ng ginawa mo. Siyempre, yan ang sikretong usal. Habang nag-uusap ang magkapatid, sinabi nilang maghiwalay na sila para matulog. Pero, nang nakahiga na sila, biglang lumagabag ang bubong ng bahay. Ano yun? Kuya! Oh. Meron yatang aswang. Narinig ko. Diyan ka lang. Iba ang pakiramdam ng magkapatid ng oras na yon. Para bang nababalot ng mabigat na hangin ang buong loob ng bahay. Ano ba yun? Kakatakot. Ngayon ko lang naramdaman to. Yung nasa bubong ay tumalon sa lupa tapos kumatok sa pintuan. Kuya! Ano ba yun? Natigilan silang magkapatid. Nawala ang pangamba nila nang marinig nila ang boses ng kanilang Itay. Ano ba? Hindi niyo ba ito bubuksan o susunugin ko kayong dalawa dyan kasama ng buong bahay na ito? Tay? Naku, si Itay pala yun. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanila ang mapupulang mata ng kanilang ama at maputlang balat. Meron din itong hawak na isang kakaibang bag. Gulo-gulo rin ang buhok tapos warak-warak ang damit.
Akala ko hindi kayo magbubukas eh. Tay, kayo pala yan. Pumasok na kayo. Talaga, bahay ko ito eh. Ano bang makakain dito? Naku tay, wala, hindi pa nga kami kumakain eh. Lintek! Hindi ba sinabi ko sa inyong dalawa na pagsapit ng 6:00 ng hapon? Teka, ano yung mabaho na yon? Naku patay, yung pinagbihisan ko may baboy. Ano? Nasaan ang baboy? Nasaan ang baboy? Tay, napalaban kami ni Boogie doon sa kabilang baryo. Doon sa may kulungan ng baboy may pumipesti kasing aswang doon eh. Ah! Nasaan ang baboy? Nasaan ang baboy? Kapansin-pansin na parabang natatakam sa hilaw na laman ng kanilang ama. Ganun pa man napipigilan niya ito. Hindi na bale. Magluto kayo ng pagkain. Nailabas tuloy ng magkapatid ang nakapabiyay na hito sa banga. Kuya, bakit kaya naging gano'n ang itay? Baka naman kasi pagod lang. Hindi, kahit pagod siya dati, hindi naman siya gano'n eh. Bakit parang naging mainitin ang ulo ng itay? Ewan. Tsaka kuya, naramdaman mo ba? Parang ang bigat ng hangin magmula nang dumating siya? Oo, naramdaman ko yun. Ang pinagtataka ko lang, si Itay ba yun ang galing sa bubong? Ha? Oo nga. Kasi magkasunod eh, di ba? Hoy! Kayo magkapatid. Luto na ba yan? Malapit na ito itay, sandali na lang. Dalian niya! Paglapit doon ni Boogie, nakita niyang umiinom ang tatay niya. Bagamat hindi naman niya ito dating ginagawa. Tay, umiinom ka? Nakita mo na di ba? Nagtatanong ka pa. Tay, ano ba kasing nangyari doon sa pinuntahan niyo? Napatay niyo ba yung aleyo? Nakakuha niyo ba yung sinasabi niyong... Patay siya! Napatay ko na siya! Alam mo anak, halika rito. Halika rito at akapin mo ang Itay. Yan! Ikukwento ko sa iyo anak. Napatay ko na si Aleyo. Nasa akin na ang makapangyarihang libreto na siyang makapagbibigay sa atin ng dagdag kapangyarihan. At ngayon anak, ipapangako ko sa iyo na kapag sa oras na basa natin ang mga importanteng nakasulat dito sa libreto na ito, dagdag kapangyarihan at dagdag buhay ito anak. Hindi napapalagay ang batang si Boogie habang niyayakap siya ng ama niya. Kapansin-pansin kasi nakakaiba ito magsalita. Tay? Onad, luto na bang hito? O tay, kumain na ho kayo. Binitiwan nito si Boogie at agad na pumunta sa mesa. Agad nitong nilantakan ng hito kahit na walang kanin. Nagalit pa ngayon dahil masyadong luto raw yung loob. Ano ba ito? Sino bang nagluto nito? Tay, ako tsaka si Boogie. Wala naman tayo ibang kasama rito. Oo nga. Lutong-luto yung loob. Dati-dati, kapag nagluluto ako, gusto ko yung medyo may dugo pa sa loob. Tay, hindi nyo kasi agad sinabi. Huwag ka na mga tuwiran, Onad. Kamusta naman ang mga ginamot mo rito? Ha? Natulungan mo ba sila o nabokya ka sa araw na yon? Siyempre tay, lahat yun natulungan ko. Baka naningil ka, ha? Huwag kong mababalitaang naningil ka. Tatamaan kayo magkapatid sa akin. Kahit mamatay tayo sa gutom, hindi natin kailangan ng pera ng mga tao na tutulungan natin. Mas lalo na ngayon. Kahit hindi tayo kumain ng 1 taon, kaya nating mabuhay nang dahil sa makapangyarihang libreto na nakuha ko kay Aleyo na dapat ay sa akin na noon pa. Nagtinginan ng magkapatid. Mo'y nababaliw na kanilang ama habang sinasabi yun. Nababaliw na yata ang itay. Parang masyado niyang sinasamba yung libreto na yon. Kaya nga, Boogie, simula ngayon kailangan nating obserbahan ng itay. Baka mamaya Anong panagbubulungan ninyo dyan? Wala tay, ang sabi namin ang galing nyo.
Napapalakpak pa noon ang magkapatid para kunwari purihin ng ama. Kinabukasan, balik na naman sa dati. Marami na namang pasyenteng nakapila. Pero sa pagkakataon na yun, nagpamalas ng kakaibang galing si Tata Benhur. Ano? Tinatakot mo ba ako, kapre? Ibahin mo si Tata Benhur ngayon. Kung dati, meron ako mga pasyenteng hindi masyadong natutulungan, ibahin niyo ako ngayon. Kuya, ba't ganun ang boses ng itay? Bakit parang palaging galit siya? Tay, bakit? Ako na lang titingin. Kaya mo ba ang kapring nakasapi rito? Ha? Tay, huwag mo naman akong kwelyuhan. Marami ring nakapansin sa mga pasyente. Ayon sa kanila, hindi naman daw ganon si Tata Benhur. Simula lang daw na pumunta ito sa Mindanao at pagbalik nito para bang napakalaki ng pinagbago ng matanda. Ano? Kaya mo? Oo, tay. Lumabas si Tata Benhur at pumunta sa tindahan habang ipinagpatuloy ni Bugi at ni Onad ang panggagamot. Kaibigan, alam kong mabait ka naman, di ba? Bakit ba? Ano bang ginagawa mo dito sa pasyente? Pwede bang pag-usapan natin to? Kaya nga naman, kaibigan, alam namin putike. Di ba ang mga puti mababait? Lumingalinga ang mata noon, papunta sa labas. At nang makita nito si Tata Benhur na papalapit na sa bahay, bigla na lang nawala yung nakasapi. Ano? Tapos na ba yan, mga anak ko? Tay, normal na siya. Magaling. Yan ang gusto ko sa inyo. Okay lahat dyan. Magsabay-sabay na kayo. Gulat na gulat ang magkapatid. Paanong magsabay-sabay? Hindi nila naintindihan yon. Pero ang ginawa ng kanilang ama, nagpapasok ng 10 tao na may magkakaibang karamdaman. Kayong lahat, makinig kayo sa akin. Unang tingin ko pa lang sa inyo, alam ko na mga karamdaman ninyo. Pagagalingin ko kayo ng sabay-sabay. Pumikit kayong lahat at tayo'y mananalangin. Maging ang magkapatid ay napapikit. Akala nila'y panalangin Tagalog ang gagawin ng ama. Pero laking gulat nila nang buksan nito ang libreto. Tapos nagdasal gamit ang wikang Latin. Kuya! Aray! Aray ko. Mabuti na lang tapos na ang itay. Tanging ang magkapatid ang naapektuhan sa pinakawalang usal ng kanilang ama. Pero lahat ng pasyenteng pinapasok sa loob ay tumayo. Umalis nang hindi man lang nagpapasalamat. Nakita niyo yon, mga anak? Napagaling ko sila. Napagaling ko sila sa pamamagitan ng makapangyarihang usal sa libretong ito. Kung noong pasa na sa akin napasa kamay ito, mas marami sana tayo natulungan. Tay, sumakit yung ulo ko sa inusal nyo. Ano bang meron kasi doon? At nagre-reklamo ka? Ha? Tay, huwag nyo naman kaming ganyanin. Simula nang umuwi kayo laban sa Aleyo na yon, parang nagbago na kayo eh. Kayo ba talaga yung tatay namin? Ha? Nagdududa ka, Onad? Anong gusto mong mangyari? Ha? Meron akong palatandaan. Kung anong meron sa akin, meron din sa'yo. Ano gusto mo? Maghuhubad ako rito ngayon at ipakikita ko sa'yo ang palatandaan na ako ang tatay mong si Benhur. Naalala ni Onad at ni Bugi na silang magkapatid ay parehas meron malaking nunal sa likuran. Gagawin na sana yon ni Tata Benhur nang walang alinlangan nang pigilan siya ng magkapatid. Oo, tay, huwag na kayo maghubad. Oo na. Kala ko hindi kayo naniniwala. Yung mga natitira pa dyan, pasok. Pagagalingin ko kayong lahat. Sa sobrang hanga ng mga pasyente, sabay-sabay silang pumasok. Yung iba roon may karamdaman
na hindi naman pang albularyo. Ganun pa man, himalang napagaling ito ni Tata Benhur. Labis ang pasasalamat ng mga yon nang dahil dito mas lalo pang bumulaslas ang kwentong magaling na albularyo na si Tata Benhur. Kinabukasan, laking gulat ng mga tao nang biglang pumunta ang Kapitan del Barrio sa bahay ni Tata Benhur. Bagamat hindi naman ito dating pumupunta roon, katunayan hindi pa nga ito naniniwala sa kakayanan ng mag-aama. Magandang umaga po. Oy, Kapitan del Barrio. Anong masamang hangin ang nagtulak sa'yo para makarating dito sa aking pamamahay? Naririto ka ba upang kami usigin sa ginagawa naming pagtulong sa mga tao? Hindi naman. Tata Benhur, kumalma ka lang. Paano kami kakalma? Hindi ba't? Bata, huwag kang sumagot at hindi kita tinatanong. Bakit nga ho ba, Kapitan? Hindi nyo ba nabalitaan? May natagpo ang patay. Patay? Anong pakialam namin doon? Hindi pala sinabi ng mga magpapagamot sa kanila na merong natagpo ang patay sa labas ng baryo. Lasog-lasog daw ang katawan at wala nang laman loob. Lasog-lasog ang katawan at wala nang laman loob. Tata Benhur, pasensya ka na kung dati pa kita inuusig pero sa palagay ko ngayon, kailangan kita. Ganun ba, Kapitan? Anong gusto mong gawin ko? Patayin ko rin ang gumawa nun sa taong yon? Hindi ba't hindi ka naman naniniwala sa mga aswang? Alam ko yun. Hindi naman talaga aswang ang pinagbibintangan namin na gumawa nun. Naniniwala kami na mga adik ang gumawa nun. Ang gusto lang sana naming mangyari, magpatawas sa iyo para malaman kung sino bang adik ang gumawa nun sa kababaryo natin. Tawas? At bakit ako magtatawas? Kung pwede ko namang patayin ang adik na yon. Yan ang wag mong gagawin. Meron tayong batas. Batas? Iba ang batas ko sa kanila, Kapitan. Ngayon, kung pipilitin nyo kaming magtawas, pues hindi ka namin pakikinggan. Mas makabubuti kung aalis ka na. Nakakaabala ka sa pagtulong namin sa mga tao. Umalis si Kapitan nung oras na yon. Pagsapit ng hapon bumalik ito kasama mga bantay-bayan. Tay, si Kapitan o. Pagbibigyan natin siya. Pero tay, huwag ka nang kumontra, Onad. Bukas po yan. Magandang hapon po uli. Magandang hapon. Bakit? Naniniwala ka na bang aswang ang gumawa nun? Hindi pa rin po pero kung yun ang inyong opinyon, sige, paniniwalaan ko pero Tata Benhur, pwede nyo ba kaming tulungan? Natatakot na mga kababaryo natin eh. Ang isang kapitan na may mataas na lipad na hindi namamansin simula ng nanalo ng iluklok sa pwesto. Naririto sa harapan ko at humihingi at nagmamakaawa ng tulong. Ganun ba, Kapitan? Tata Benhur, hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan yan. Tapos na eleksyon, matagal na. Alam ko. Kung ganun, tutulungan mo ba kami? Sige, pero Kapitan, ipangako mo sa amin na kapag kami nakialam, wag na wag mo rin kaming pakikialaman sa gusto naming gawin kung sino man ang salarin na yon. Kapag napag-alaman kong talagang aswang ang gumawa nun, papatayin ko siya. Papatayin ko siya, Kapitan! Papatayin namin siya, Kapitan. Hindi kami marunong maawa sa mga aswang. Sige, kung yan ang gusto nyo.
Pagsapit ng alas 7 pumunta na ang mag-aama sa barangay. Nakita nila ang mga bantay bayan na armado. Natawa tuloy si Tandang Benhur. Meron naman pala kayong pantapat sa mga aswang. Bakit kailangan pa kami rito? Medyo natatakot din ho kasi kami. Kung totoo bang aswang ngayon. Sa bagay, hindi nga pala uubra ang mga baril sa aswang. Mas makabubuti pa, Kapitan, kung kumuha kayo ng mga pinatulis na kawayan. O kaya ho, lagyan nyo ng asin sa dulo. Samahan nyo na rin po ng kalamansi at sili. Tapos piniritong manok sa usawan. Hoy bata, hindi kami nakikipaglokohan sa'yo ha. Kung wala ka lang din namang may tutulong, baka naman pwedeng makaalis ka na. Bata ko, Alis. Kailangan nyo nga tulong namin eh. Pagkatapos ng usapan, sinabi ni Tandang Benhur na doon na lang sila sa barangay at sila na lang daw ang bahalang humanap sa aswang na yun. Yun naman ay labis na tinutulan ng Kapitan Del Barrio. Ganon din ng mga bantibayan. Magmumukha raw silang walang silbi kapag hindi sila kumilos. Nakakahiya naman daw kasi sa mga tao. O sige, Kapitan. Sabay-sabay tayong lumakad. Lumakad na sila sa gabing yun upang hagilapin ang aswang. Bit-bit ng mga bantay bayan ng pinatulis na kawayan na may pinagsama-samang sangkap na nakalagay sa bandang dulo ng butas noon. Habang sila'y nagpapatrolya, sinabi noon ni Tandang Benhur na maghiwa-hiwalay sila. Maliban lang sa dalawa niyang anak, hindi raw pwedeng humiwalay. Tay? Wala ka ba nararamdaman? Meron. Kanina pa. Hindi ito pangkaraniwang aswang. Nasisiguro ko, mga anak. Mataas na uri ng aswang ito. Pero ang nakapagtataka, bago lang siya naging aswang. Ibig mo sabihin, Tay, bagong yanggaw lang ang aswang na yon? Oo. Mataas na uri ito. Maya-maya pa nakarinig sila ng hiyaw mula sa mga bantay bayan. Kasabay noon ang pag-alingaw-ngaw ng putukan. Senyales na naroroon ng mga aswang. Tay! Sagawi doon! Madali kayo! Nagtatakbo na ang tatlo papunta sa pwesto ng mga bantay bayan. At wala pa rin puknat ang putukan at sigawan. Hanggang sa kanilang nakita yung isang bantay bayan ay kasalukuyang kinukubabawan ng isa sa mga aswang. Hindi lang pala nag-iisa yun. 4 na mga aswang na wala sa katinoan. Magsiksitigil kayo! Kapag hindi kayo huminto, mamamatay rin kayo. Lahat sila nagtaka kasi tila ba napasunod ni Tandang Benhur ang mga aswang na nakakubabaw sa mga bantay bayan. Paano mo sila napasunod? At ano yung hawak mo na yan? Libreto! Ang makapangyarihang libreto. Binuksan lang nito ang unang pahina. Tapos binasang nakasulat doon. Halos mabaliw-baliw ang mga aswang pagkatapos noon. Lahat sila bumulagta tapos bumalik sa dati. Oh, hindi. Mga taga rito lang ito. Tay, hindi ba sila naging pasyente natin nung nakaraan? Ha? O nga no? At paano sila naging aswang? Huwag sabihing merong nang nanghahawa rito. Ang ginawa ng mga bantibayan, binitbit ang kanilang mga kababaryong kani-kanina lang ay itsurang aswang. Ikinulong sila sa barangay hall at ang plano ni Kapitan kinabukasan dadalin sila sa plaza upang iharap sa maraming tao tapos sunugin. Bahala na kayo riyan. Basta't kami nakatulong na kami. Maraming salamat sa pagtulong. Kinabukasan marami na namang nakapilang pasyente. Pero tila pinagpaliban muna ng mag-aama ang pagtulong sa oras na yon dahil gusto nilang masaksihan kung paano ipasunog ni Kapitan ang mga aswang
Nagmamakaawa naman ang mga yun at sinasabi nilang hindi raw nila alam ang nangyari kagabi. Ganon din ang sinasabi ng mga mahal nila sa buhay. Nagmamakaawa sila sa Kapitan Del Barrio na wag silang sunugin. Pero tila ba hindi nakikinig ang Kapitan Del Barrio? Magsigsitabi kayo dyan. Baka gusto niyong madamay kayo sa pagsunog. Kapitan, parang awa mo na. Hindi naman alam ng asawa ko'y ginawa niya Eh ano ngayon? O ano, pag pinatawad namin sila, sa susunod na gabi mambibiktima na naman sila? Kapitan, hindi naman aswang ang anak ko. Nasisiguro kong sinapian lang sila ng masamang espiritu. Tumabi kayo dyan, Ana Celia. Kung ayaw niyong pati kayo masunog. Sige, Kapitan. Sunugin mo mga tao na yan. Ben-Hur, parang awa mo na. Huwag mong pahintulutan ang gagawin ni Kapitan. Hindi, Celia. Dapat lang yon. Ang mga aswang ay dapat na pinapatay. Kesa naman, ang mga simpleng tao pa ang mamatay. Nagtumpok na sila ng kahoy sa ilalim kung saan itinali ang mga lalaki. Na nung mga oras na yon ay nagmamakaawa at umiiyak. Hindi pa rin umaalis doon ang mga mahal nila sa buhay. Niyayakap pa rin sila kahit na natatabunan na sila ng mga kahoy na tuyo. Bibigyan ko lang kayo ng tigi-tigisang minuto. Sa oras na hindi kayo umalis dyan, madadamay kayo sa pagsunog. Aba? Talagang ayaw nyo Sandali lang. Kukunin ko na yung lighter ko. Binuhusan na ng gasolina yung mga kahoy. Nadamay din ng mga tao. At akmang sisindihan na ito ni Kapitan nang biglang, Sandali lang! Ha? Sino ka naman? Hindi kita kilala. hindi sila mga aswang. Pakiusap, huwag mong ituloy ang gagawin mo. Wala kang karapatan na humatol sa buhay ng tao. At kung meron ka man dapat nasisihin dyan, yung matanda na yon, siya ang may gawa niyan. Ano? Hoy, naloloko ka na ba? Anong ibig mo sabihin? Pinagbibintangan mo ba ang itay namin? Oo nga, sino ka ba? Hoy, walang hiyakan dayuhan ka. Anong ibig mong sabihin? Ako ang may gawa kung bakit naging aswang ang mga taong yan. Kapitan, makinig ka sa akin. Kaya ko silang ibalik sa dati. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Dahil sa oras na lamunin ng apoy ang katawan ng mga tao, hindi mo na yan mababawi. Oo, Kapitan Del Barrio ka lang. Kahit sino sa mga tao rito, walang karapatan na bawiin ang buhay ng isang tao. Ang lakas na loob mo. Sino ka ba? At sino yung kasama mong matandang yan? Hindi ko kayo kilala. Magpakilala muna kayo. Magandang araw sa iyo, Kapitan. Ako nga pala, si Tata. Teka, kilala kita. Mauricio. Ako nga, kamusta ka na, Ben-Hur? Tay, kilala mo yan? Si Mauricio yan. Kasabayan ko yan sa panggagamot. Mauricio! Ano bang sinasabi ng kasama mo? Ben-Hur, meron kang problema. Yan ang hindi mo alam. Ang problema mong yan ay nakapasok na sa katawan niyong mag-aama. Tama ba ako doon, Kanole? Tama. Kapitan, inuutosan kitang ibaba mo yung lighter na yan. Subukan mong pindutin yan. Ako makakalaban mo. Teka, sandali lang. Mukhang nagkakalabuan na tayo. Ako ang Kapitan Del Barrio rito. At wala kayong pakialam sa gusto kong gawin na pumatay sa mga aswang dito. Sa ngayon hindi sila aswang. Pero huwag ka mag-alala, ibabalik ko sila sa dati. Hindi. Huwag ka makulit, Kapitan. Kung ayaw mong bariling kita.
Nilabasan siya ng baril ni Tandang Mauricio. Nang dahil doon walang nagawa si Kapitan, dinisarmahan pa siya ng mga tao. Ano, Kapitan? Upo doon. Marami rin kasing hindi boto sa gustong mangyari ng Kapitan Del Barrio. Hindi nila gustong sunugin ang kanilang mga kababaryo na naging aswang. Meron din namang nagagalit. Paano naman daw ang naging biktima ng mga yun? Walang nagawa ang iba kaya't kinalagan ito ng mga mahal nila sa buhay. Iyak ng iyak ang mga tao. Mabuti na lang daw dahil hindi natuloy at mabuti na lang daw merong mga ekstrangherong dayo na pumigil sa Kapitan Del Barrio. Ayon pa sa isang tao roon, bago raw naging Kapitan Del Barrio yon ay meron daw itong record sa pagpatay dahil ayon sa kanila dati raw itong tulisan. Kaya't sanay na sanay ito sa pagpatay at hindi marunong maawa sa mga biktima. Ben-Hur, baka naman pwede mo kaming ayain sa inyo. Sige. Ben-Hur, nakikita ko na agad ang mali sa katawan mo. Tara na sa bahay. Isinama sila sa bahay pagkatapos ng pangyayaring yon. Pagdating doon nakita nilang ang dami pa ring nakapila. Yung iba ron, mga taga-kabilang bayan pa. Tay, kami nang bahala rito sa mga pasyente. Kami nang bahala, itay. Napansin noon ni Tandang Mauricio at nang kasama niyang si Canole na meron ng mali sa dalawang yon. Ganun pa man, nagmamasid lang sila para malaman kung ano bang dapat na gawin. Mga anak, eto ang libreto. Kayo nang bahala riyan. Ben-Hur, balita ko, natalo mo na raw si Aleo. At paano mo ninalaman? Ano ka ba naman? Isa ang dugo natin. Isa ang bituka natin. Magkarugtong yan. Pasensya ka na. Hindi kita nasamahan. Kasi kung nasamahan kita, hindi mo mararating ang antas na yan dahil sa busaw. Anong basaw? Huwag ka nang magkunwari pa, Tandang Ben-Hur. Alam namin na habang pinapatay mo si Aleo, may nagmamasid na busaw. Ang makapangyarihang busaw na kayang umari sa katawan ng kahit na sino. Katulad nung 4 na itinali sa gitna ng plaza. Kagabi, inari ng busaw ang katawan nila. Madali silang napasok ng busaw dahil isa sila sa tinamaan sa inusal mo na nanggaling dyan sa makapangyarihang libreto mo na hindi naman dapat ginagamit dahil ang lahat ng nakasulat dyan ay purong pagtawag sa kalaban at pagsamba sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Mauricio, sabihin mo nga sa akin, sino ba itong taong to? Marahil hindi mo nararamdaman kasi itinatago ko. Ano yan? Lumabas sila sa kwarto at tinignan ang nangyayari sa labas. Nakita nilang si Onad at si Bugi ay sinasakal ng isang malaking tao. Ngayon kayo magyabang, mga albularyo! Bitiwan mo kami! Ari ko! Lumagabog ang dalawang magkapatid sa yerong dingding. Tapos ang lalaking yon ay humugot ng itak at pinaghahataw ang mga tao doon. Hindi totoo, mga albularyo. Huwag kayo maniwala sa kanila. Papatayin ko lahat ng tao rito. Lahat ng naniniwala sa kanila. Kaya kung di kayo alis dito, mamamatay kayo. Hoy baliw. Huwag mo ko matakot-takot dyan. Hindi ako natatakot dyan. Ganun. Pinutukan siya ng baril ni Canole sa tagiliran. Tapos ang magkabilang paa dahilan kung bakit ito bumulagta. Akala niya tapos na pero laking gulat niya nang bigla itong lundagin ng magkapatid.
kahit nabulagta na yung lalaki. Mas nakakagulat pa ang sumunod na nangyari dahil gamit ang matulis na kuko ng batang si Boogie, winakwak niya ang tiyan ng lalaki habang si Onad kinagat naman ang leeg nun at kaunting-kaunti na lang mapuputol na yung ulo ng lalaki. Pagkatapos noon tumingin ito kay Kanole nang nanglilisik ang mga mata. Hindi! Inari na ng busaw ang katawan nila! Lumayo ka dyan, Kanole. Napakadelikado ng mga yan. Si Tandang Ben-Hur nung mga oras na yon, bigla ring nagbago. Humanda kayo ngayon sa amin. Tatlong mag-aama ang naging aswang nung oras na yon. Pakawari noon ni Tandang Mauricio, yung busaw ay nariyan lang. Hindi lang yon nag-iisang busaw. Marami sila. Napakadami. At kumukuha lang din ng pagkakataon para gawing aswang yung mga dati nang inabot ng usal galing sa lumang libreto. Hindi na makakilala yung tatlo. Sabay-sabay silang sumugod kay Tandang Mauricio at kay Kanole. Iwas na iwas naman silang saktan yun hanggang pag-iwas lang sila sa pang-aatake ng mga ito. Ayon kasi kay Tandang Mauricio at kay Kanole, kapag sa oras na nasaktan nila ang katawang lupa ng tatlo, mabilis na silang mamamatay. Anong problema? Bakit hindi kayo lumaban? Itay, gusto ko yung sando nung isang yon. Hindi namin kayo maaaring labanan. Sa oras na gawin namin yan, mamamatay lang ang katawan lupa ninyo. Kanole, ang busaw. Tignan mo! Tignan mo! Makapangyarihan ang busaw. Kaya nitong magtago sa kakarampot na lilim ng puno. Basta't hindi ito naarawan. Nakita nila ang napakalaking busaw na nandun sa ilalim ng puno ng mangga at patawa-tawa, habang yung ibang mga tao naroroon din at nagtatago at hindi nakikita ang busaw. Ikaw na bahala dyan. Pupuntahan ko yung busaw. Nagpaiwan doon si Tandang Mauricio upang linlangin ang tatlo. Ang plano niya, ilalabas niya sa bahay ang mga yun at dadalhin sa isang batis na medyo malayo sa lugar na yun. Kabisado kasi ni Tandang Mauricio ang lugar na yun dahil nga halos magkasabayan sila ni Tandang Ben-Hur nang magsisimula pa lang sila sa panggagamot. At sa batis na yon, alam ni Tandang Mauricio na merong maasahan na makakatulong sa kanila. Nagpahabol siya roon hanggang sa sinundan sila ng tatlo. Anime mga asong nagtatatalon ang tatlong mag-aamang albularyo hanggang sa nang makarating na sila sa nasabing batis. Tumalon doon si Matandang Mauricio. Nasaan na sila? Nasaan na siya, Itay? Hindi ko alam. Lumabas ka dyan, tanda. Kapag lumabas ka, kakainin kita kahit na mapait ka na. Tumutulo ang mga laway ng tatlo nung mga oras na yon. Bagamat nasasabi pa rin nilang Itay, pero alam ng Matandang Mauricio na wala na sila sa katinoan dahil nga inari na ng busaw ang kanilang katawan. Lumutang si Tandang Mauricio sa kabila. Nang makita yon ng tatlo, agad silang tumalon. Ang hindi nila alam na tawag na pala ni Tandang Mauricio ang nakatira sa batis na yon. Dahilan kung bakit hindi makaalis doon yung tatlo at tuluyang nalunod. Tinangay sila sa gilid kaya't kinuha sila ng Matandang Mauricio at doon isa-isa silang binobomba para maisuka ang tubig. Ano ba naman? Patawad, kailangan ko itong gawin.
Sa gilid ng matandang Mauricio nagpapakita ang isang babaeng nakasuot ng purong puti na siyang hiningan niya ng tulong. Benhur, hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Benhur! Benhur! Mauricio, ikaw ba yan? Ako nga ito. Nagising na rin si Bugi at si Onad at laking pagtataka nila kung bakit sila nandoon sa batis na yon. Tara na, bumalik na tayo sa bahay nyo. May nangyayaring kakaiba doon. Sa tulong ng tagapagbantay ng batis, pansamantalang nawala ang mga busaw na nangaari sa katawan nila. Pagdating naman nila sa bahay, si Kanoli lang ang naroroon. Ni maski isang tao wala silang nakita. Oh, ano nangyari? Kanole, mabuti na lang at nandun pa rin ang hinihingan namin ng tulong. Saan? Sa batis. Pansamantalang natanggal ang mga busaw sa kanilang katawan. Hindi maganda to. Bakit? Anong nangyari? Ang problema, lahat ng nasakupan ng binasa niya sa libreto, kayang pasukin ng busaw. Ikaw? Ako ba? O ikaw nga? Kaya mo bang sabihin sa akin? Kilala mo ba lahat ng mga nakarinig ng usal ng ama mo? Kuya, kilala ko sila, kuya. Oh, naman pala. Inisa-isa nila ang lahat ng yon. Mabuti na lang dahil mga taga-roon lang din sila sa baryo. Gagamutin sila ni Kanole para hindi sila tuluyang maangkin ng busaw. Sa kabutihang palad, lahat naman sila nakipag-cooperate dahil nagtataka rin ang kanilang mga mahal sa buhay kung bakit may pagbabago sa ugali ng mga yon. Salamat naman kung ganun. Ayos na. Kanole, madilim na. Nakakaramdam na naman ako ng kakaiba. Sa palagay ko, nariyan na naman ang busaw. Yeah! Nasakta ng batang si Bugi at animoy magbabago. Pero mabilis itong tinampal ng kapatid niyang si Onad at nilapitan siya ni Kanole upang supalpalan ng langis. Pagkatapos noon biglang bumulagta yung bata. Ano bang nangyayari? Pati ba kami? Oo, pati kayo. Nasaan na yung libreto? Nandun sa bahay. Tara, pumunta tayo ron. Mabilis silang tumakbo sa bahay. Laking gulat nila nang makita nila ang isang busaw na nakaupo sa harapan ng pintuan. Hawak-hawak yung libreto tapos inuusal. Nang tumingin sa kanila yon nang nakakaloko ngumiti ito. Busaw! Busaw yan! Dumistansya ang mag-aama. Nakakatakot kasi ang itsura ng busaw. Ang busaw ay hindi basta nakikita ng mga simpleng mata, maliban lang sa mga taong may third eye. Hindi nagtagal yung busaw ay unti-unting naging itsurang tao hanggang sa nakilala ito ni Tandang Benhur. Teka, Aleyo! Aleyo? Siya si Aleyo? Siya nga yan. Tumayo ito. Nilagay ang libreto sa gilid. At walang ano-ano'y mabilis na inasbara ng mag-aama. Bulagta sila sa isang tabi ng bahay nung mga oras na yon. Naglabas pa ito ng kakaibang patalim at gustong patayin ang matandang Benhur. Pero sa pagkakataon na ito kumilos na si Kanole at agad niya yon binolyak sa sikmura. Pero hindi ito basta tinablan. Kung inaakala mong kakayanin mo ko, albularyo, pues nagkakamali ka. Isa kong makapangyarihang busaw na kayang manggaya ng itsura ng tao. Humanda ka sa akin. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin kanina. Hindi ako natatakot sa iyo, busaw. Marami na ako nakalaban. Mas malalakas pa sa iyo.
Ganon. Tignan natin ngayon ang galing mo. Sumugod sa kanya yung busaw gamit ang kakaibang patalim. Maya-maya pa napansin din nilang meron pang ibang dumarating. Napakadami. Halos hindi nila mabilang. Nalilihisan ni Kanole ang pang-aatake nito. Ganon din naman ang matandang Ben-Hur at silang lahat, pero hindi sila nakalihis sa pang-aatake ng mga dumarating. At nang mapansin nilang parang mga taong wala sa wisyo, yung sumusugod hindi nila ito masaktan. Tawa ng tawa ang busaw. Sinabi nitong nasa ilalim na raw ng kapangyarihan niya ang mga taong yun. Pinabayaan nilang saktan ng mga tao ang sarili nila. Hindi naman kasi masyadong masakit ang kagat ng mga ito. Hinayaan nilang pagkakagatin sila kahit saang katawan. Hanggang sa nang makakuha ng pagkakataon si Kanole, agad niyang inundayan ng saksak sa dibdibang busaw. Busaw na hindi nakikita ng normal na mata. Kumilos naman noon si Tandang Mauricio dahil sa nakalapag lang sa gilid ang libreto. Mabilis niya itong dinampot at tinakbo sa likod. Yung tatlong mag-aama unti-unti na namang nagbabago. Humanda ka! Mamamatay ka na ngayon! Subukan mo kung kaya mo, Nolesto. Dalian mo dyan! Dalian mo! Mahinang wika ni Kanole habang sinisindihan ni Tandang Mauricio ang libreto. At nang ito'y tuluyan ng nilamon ng apoy, yung mga taong sumugod sa kanila lahat nagsigsibagsakan. Tapos ang mag-aama ay hindi tuluyang nagbago, habang ang busaw nakatarak pa rin sa dibdib nito. Ang gamit ni Kanole. Magaling ka. Magkikita pa tayo. Anong magkikita? Dahil sa makapangyarihang basoka, hindi na kita hahayaan pang makaaris dito ngayon. Anong gagawin mo sa akin? Kumanda ka. Katapusan mo na to. May nakita silang babae sa likod ni Kanole. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang nawala. Nasaan na yung batang albularyo? Tay, kanina may babae sa likod niya. Ano nangyari? Bigla silang nawala. O hindi. Huwag sabihin, isinakripisyo ni Kanole ang sarili niya. Hala, kawawa naman siya. Mga anak, ibangon niyo yung mga tao. Nagkakaroon na sila ng malaya. Nandito lang ako. Huwag kayong mag-alala. Yung mga taong bumangon ay sabay-sabay nagpalakpakan. Sinabi ng mga ito na alam daw nila ang ginagawa nila pero hindi lang nila mapigilan ang kusang pagkilos ng mga katawan nila. Labag daw sa kalooban nila ang pagkagat sa kanila kanina pero hindi nila mapigil ang kanilang mga katawan. Mabuti naman kung ganoon mga kasama. Ngayon tapos na ang problema. Nang dahil sa makapangyarihang usal, sa libretong yan, kaya kayo napapasok ng busaw. Kami? Paano naman kami? Ikaw? Sumama ka sa akin. Pati ang dalawang anak mo. Hindi pa tapos ang problema. Ano, bakit? Anong ibig mo sabihin? Kailangan nyo munang lisanin ang baryong to. May iwan dito si Tandang Mauricio para tulungan ang mga taong humihingi ng tulong sa inyo. At kayong tatlo, kailangan ko kayong gamutin. Para hindi na tayo makadamay pa ng iba. Doon tayo sa bahay ko. Tay, ayoko sumama sa kanya, tay. Ako rin. Natatakot ako sa kanya, tay. Mga baliw ba kayo? Ba't kayo matatakot sa albularyo? Gagamutin niya lang kayo. Sige na. Napilitang sumama yung tatlo. Habang sila'y nasa biyahe, hindi nila kinikibo si Kanole. Ano ba? Di ba kayo magsasalta dyan? Nole, Sabi mo nga sa amin. Marami ba kami ng patay na tao nung
nung hindi namin alam yung ginagawa namin? Wala. Anong napatay? Makalipas lang ang isang araw ay nakarating na sila sa bahay ni Kanole sa kabundukan. Nang makita noon ng kanyang mga disipulo, ang tatlong mag-aama tanong sila ng tanong kung mga bagong estudyante na rin ba sila. Hindi. Mga pasyente ko sila. Mga pasyenteng pinasok ng busawang katawan. Pero dati na rin silang mga albularyo. Yan ang paulit-ulit kong bilin sa inyo mga bata. Kailangan siguraduhin natin ang pinaniniwalaan natin nang sa ganun hindi kayo matulad sa kanila nang dahil sa maling paniniwala ni Tata Ben-Hur na mabibigyan siya ng mahabang buhay at mas malakas na kapangyarihan mula sa libreto. Aba, napasok sila ng busaw at nang damay pa. Doon muna sila na malagi sa loob ng 1 linggo. At nang malaman ni Kanole na tapos na talaga ang problema sa busaw, tsaka pa lang sila pinakawalan. Pangako po, si Itay kasi masyadong gahaman sa kapangyarihan. Di niya alam na mali pala yun. Pasensya ka na, Nole. Akala ko kasi maraming namamatay sa maling akala. Ito, wag mong kakalimutan. Wag mo nang hangarin ang hindi mo kaya. Alam mo, sa sobrang paghahangad ng tao sa mga bagay-bagay na hindi dapat, diyan pa tayo mas lalong napapahamak. At ang mas masakit pa ron, nang dadamay pa tayo ng mga kapwa. Naintindihan mo? Oo. Hindi ko naaariin ang hindi sa akin. Ako rin po. Ipagpapatuloy ko na lang po pag-aaral ko sa eskwelahan. Magaling, Bugi. Magaling. Pagbalik nila sa kanilang baryo, nagkaproblema pa sa mga tao. Sila ang sinisisi ng lahat ng masamang nangyari sa baryo nung dinglinggo na yon. Bagamat, pinagsisisihan naman nila yon. Mga kababaryo, hindi rin namin alam ang nangyari. Wala kaming masamang plano sa mga kababaryo. Kilala nyo naman kami. Ayaw din namin ito. Pero ikaw ang nagsimula ng lahat nito, Ben-Hur, nang dahil doon sa lintik na dasal na yon. Tama na yan. Huwag na kayo magsisihan pa. Ang importante, okay ng lahat. Wala namang namatay, maliban siya. Tama na ho yan. Sige ho, sisihin nyo ho kami. Saktan nyo kami. Gawin nyo ang gusto nyo. Pero masasabi lang po namin, hindi po namin yung pinlano. Dahil ang gusto lang naman namin makatulong sa tao. Dahil sa maling akala ni Itay. Nang dahil sa pagiging gahaman sa kapangyarihan. Habang nag-uusap sila, dumating na naman ang Kapitan del Barrio. Sandali lang. Siguro naman sa pagkakataon na ito, kapag pinarusahan ko 3 mag-ama nito, wala nang tututol sa inyo. Lahat ng mga tao doon umayon. Ayon naman sa 3 mag-aama kung gusto silang saktan, gawin nila. Nang dahil doon itinali sila ng mga tao at nilagay sa gitna ng kainitan. Yun daw ang magiging parusa nila ngayon. Yung iba namang hindi makapagpigil tumatakbo bit-bit ang mga patpat at hinahampas ang mag-aama. Maluwag itong tinanggap ng 3 mag-aama kasi nga alam ng mga tao na sila ang punot dulo ng lahat ng iyon. Habang si Tandang Mauricio naroon lang at tumatawa. Sige mga kababaryo, saktan nyo sila, tagayin nyo. Ay, matanda kang baliw ka. Anong patayan? Kasalanan mo rin yan, Ben-Hur. Masakit man pero kailangan tanggapin. Masakit ang hampas ng mga tao. Kailangan nilang isakripisyo upang mawala ang galit ng mga taga-baryo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakatatapos na po tayo ng isang mahabang kwento. At siya nga pala, sa gustong makipag-usap dyan, sa Viber lang po tayo. Kung meron po kayong kailangan, PM na po kayo sa Viber natin na 0948 52 30887.
Maraming salamat po and good night.